Ka-Coffee, magandang araw po sa inyo. Nandito tayo ngayon sa San Agustin, dito po sa Malabon. At kung ngayon nakikita, napakaraming bigas Ka-Coffee. Ito po mga bigas na ito ay handog po ng Ahon Party List ni Sir Wilbert Tolentino. Napakarami po. Ang expected po natin ngayon, 2,000 po na beneficiaries mula dito po sa Malabon, iba't ibang barangay ng Malabon. At kanina, namahagi na rin po ng e-trike sa lahat po ng barangay. May mga e-trike na po yan. Tinanggap po yan ng mga kapitan at ng mga barangay officials, and may kabuhayan showcase din po na ipinagkaloob po sa mga piling residente dito po sa Malabon. So medyo mahaba-haba ito. Kung nakikita ninyo, ayan si ate oh. Hello ate! Yan, napakaraming bigas pa yan Ka-Coffee oh. Ipapamahagi po yan. At yung nakikita nyo sa likod, yan yung mga kabuhayan showcase na ipinamagay po sa mga residente dito. Yan, napakaraming tao yan. Sige, punta natin sa Sir Wilbert. First of all, ito ay second home ko ang Malabon dahil ang mga Malabueños ay in-embrace at niyakap ng bongga ang ahon na hirap. Sobrang nakaka-overwhelm, kaya walang regret sa pagtutulong natin sa ating mga kababayan. Meron kaming key initiative po. Isa po yung financial literacy. Kailangan fully equipped sila, lalo na kailangan marunong sila magtabi ng emergency funds. Alam nila kung paano yung iikot ang pera pang araw-araw, lalo na po kung saan po yung may extra money, kung saan po yung dapat ilalagay ng investment. So marami nagtatanong, andun na kayo sa taas eh, bakit kailangan nyo pang maging politician? Bakit kailangan nyo pang tumakbo? Bilang Isang public figure, bilang isang normal na ordinaryong tao, bakit ako tatakbo? Kasi po, mas marami tayong matutulungan kung tayo po ay nasa kongreso po. Ngayong araw po, ano po yung pinamigay natin sa mga barangay? Right now, pinamigay natin sa barangay, lahat po ng barangay ng Malabon po ay nakatanggap po ng e-trike. Dahil po, ang ahon na hirap naniniwala po sa prinsipyo po na instead, pumunta man kayo sa highway, SLEX, NLEX, EDSA, hindi nyo makikita ang ahon na hirap na may billboard. Bakit kailangan namin magbayad ng 700 to 2.5 million na isang billboard na pwede namin ibaba para dito sa Malabon? At ang billboard, pag nabagyo, malilipad ang billboard. Ang e-trike ibinigay natin, magagamit, kahit bagyo, makakatulong sa mas nakakarami. Pero sir, nag-start ka as manager, businessman, TikToker. Bakit ka nag-decide na pumasok na rin sa politika? Actually, bago pa ako naging talent manager, bago ako naging public figure, matagal na po ako tumutulong talaga. In fact, 2013, Rotarian na po ako. Tapos naging Paul Harris Fellow ako. And ngayon, Art Lamp Society na po ako. Which means, sa Rotary po, may third level na to. Ito yung pinaka-highest donor po na worth $250,000 international po. So dati pa tumutulong na po tayo ngayon. So nakikita natin sa economy natin na medyo talagang hindi naman lang Pilipinas, lahat naman buong mundo ngayon affected ng economy natin. So naniniwala ako sa magandang puso natin, kailangan may mga tao talaga na dapat mag-volunteer na pumasok na walang political dynasty na family, na pumasok tayo, na hangad natin tulungan ng ating kababayan. Sir, kasi kilala na kayo bilang businessman, manager nga po niya. Pero sa background po ba niyo, galing din kayo sa mahirap kaya? Yes, of course. Kasi nung 14 years old pa po ako, ang unang trabaho ko sa New Southern Press sa Ongpin, tagalinis ako kubeta, tagapakulo ako ng tubig, and then pumasok ako sa isang grocery, nagbebenta kami ng prutas, nagtatakal ako ng mani. And ngayon, the moment na nakita ko yung amo ko na nagsabi sa mga barkada niya, sabi daw nila, etong batang to malayo mararating na to. So the moment narinig ko yun, sabi ko sarili ko, pag may isang taong naniniwala sa inyo, gawin mo kasi may potential ka. May nakita sila? Yes, may nakita sila sa akin. Kaya nag-apply ako at naghanap ako ng right path ko. Magpa-vlog pa ba kayo? You mentioned about the monetization that you are willing to let go. Yes. Kasi bilang isang public figure, sabi nga nila, kapag content creator ka, lahat ng ginagawa namin content, kumikita kami bilang public figure. Ngunit kapag ikaw ay naging political figure na, tanggal ang monetization,
willing ko i-sacrifice yun. Bakit po? Ang ano natin, ang hangad natin dito is tumulong sa mga kababayan po natin. Tama po ba? Bawat sektor, bawat organisasyon, bawat syudad, bawat probinsya na pupuntahan po namin, lahat po yan nakikita namin, lalo na po yung mga urban poor. Mayroon nga ako minsan nababasa sa mga comment na ginagamit na yung mga mahihirap para kumuha. Simpat siya. Opo, hindi po. Hindi ako magko-corrupt. Una sa lahat, kaya ko tumingin ng dalawang mata ko sa dalawang mata ko sa kausap ko kahit kanino dahil magandang hangarin ko para sa ating bansa, para sa ating mga kababayan. Kaya bilang isang vlogger pa rin, ipagpapatuloy ko pa rin i-vlog lahat ng proyekto ng gobyerno, iba-vlog pa rin natin para makita ng mga taong bayan kung ano na-accomplish ng Ahon Mahirap. Last na lang po, anyayahan niyo po yung mga nanonood sa atin na supportahan po kayo. Hello mga ka-coffee! Ayan, greetings from your ka-freshness, Wilbert Tolentino, isang founder and first nominee ng Ahon Mahirap. Naghihiling po lamang po ang Ahon Mahirap, nabigyan niyo po kami ng kaunting ilagay sa puso po ang Ahon Mahirap. Kami po ay magpapatunay po na magiging mabuting good public servant ang Ahon Mahirap. Thank you!